Noon bilang isang OFW, karamihan ang iniisip lang ay makapagtrabaho, kumita, at makapag-ipon. Pero na-realize ko na parang may kulang. Inisip ko na paano kung dumating yung point na hindi ko na kaya magtrabaho o hindi na malakas yung aking pangangatawan. Noon simple lang yung goal ko, makapagbigay para sa pamilya. Pero dumating yung point na na-realize ko na kahit gaano ko kasipag, panay ang overtime ko, pero parang wala pa rin kasiguruhan. At dumating sa point na naisip ko, paano kung tumanda na ako? Naisip ko na paano kung dumating yung panahon na hindi ko na kayang magtrabaho. At doon ako natakot. Natutunan ko na hindi pala palagi tayong malakas, hindi tayo palaging merong kakayanan na makapagtrabaho at kailangan natin na maghanap ng paraan para magkaroon tayo ng income na kahit na hindi tayo patuloy na nagtatrabaho. At doon na po pumasok yung idea ng pagnenegosyo. Noong una po natatakot ako kasi siyempre wala akong background sa negosyo at ang alam ko lang ay magtrabaho. Pero naisip ko kung hindi ko to gagawin, kailan pa? At unti-unti doon ko natutunan na ang pagnenegosyo hindi lang pala sa pera, kundi yung mag-growth ka sa sarili mo. Hindi lang pala sapat na makapag-ipon tayo ng pera, kundi kailangan matutunan din natin kung paano paluguin ito. At higit sa lahat, yung magkaroon tayo ng malawak na kaisipan. At every step, no, na lahat ng mga bago na natutunan ko, na-realize ko ito yung tunay na puhunan. Kaya kung ikaw ay isang OFW o isang empleyado na papunta na rin dun sa pagre-retire, no, meron akong gustong iwan na mga advice sa inyo. Kailangan mo talaga na huwag matakot, no, na mag-try at magsimula. At hindi naman natin kailangan na biglaan. Kailangan, ang unang-una lang is mag-step ka. Mag-decide ka para makapagsimula ka. Tandaan po natin na hindi po talaga pera lang ang puhunan kapag gusto mong magnegosyo, kundi kailangan din po natin ng determinasyon, no, sa sarili mo at talagang tayuan mo na makapag-decide ka para merong magbago sa buhay mo. Mga kaibigan, kung kaya ko, kaya nyo rin. Tandaan nyo na sa simula, hindi naman taga-perfecto. Pero ang ginawa ko, nagtiwala lang ako sa proseso. At alam ko rin na makakaya nyo ito. Kaya go for it. Simulan nyo at subukan nyo dahil sa huli makikita nyo rin yung resulta. Salamat sa pakikinig and hopefully meron kayo napulot na aral sa isinay ko sa inyo, and don't keep waiting for your dream. Just go and chase your dreams.